Naging sentro naman ng pagdinig ng Committee on Higher and Technical Education ang kapakanan ng mga mag-aaral na sa Philippine Merchant Maritime Academy o PMMA sa bansa. Binusisi ang ilang panukalang batas na nakasentro sa kalagayan ng institusyon. At mula sa Batasang Pambansa, si Julian Bunag, una sa Balita Live. Yes, Julian. Zay, kung kahapon National Student Allowance Program ang tinalakay ng Committee on Higher and Technical Education, ngayong araw sa kanilang pagdinig, ang panukalang batas naman nakaugnay sa Philippine Merchant Marine Academy ang kanilang tinalakay. Pangunahin sa mga binusisi ng komite ang House Bill No. 1061 ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Layo ng panukalang batas na i-convert ang Philippine Merchant Academy o Marine Academy o PMMA bilang Philippine National Maritime Academy o PNMA. Kapag naisa batas, ang PNMA na ang magiging pangunahing institusyon para sa basic and continuing higher education at training ng mga maritime leaders at professionals sa bansa. Ang House Bills No. 1240 at 1593 naman, naglalayong atasan ng PMMA na tumanggap ng hindi bababa sa isang kadete mula sa bawat congressional district sa bawat school year bilang bahagi ng freshman class. Ang tatlong panukalang batas na ito ay nakatuon naman sa mas malawak na reforma sa PMMA kabilang ang pagpapalit ng pangalan bilang PNMA, pagpapalawak ng mandato, academic offerings at pag-aayos ng composition ng governing board ng institusyon. Ayunan naman ng mga ahensya na dumalo sa pagdinig ang mga panukalang batas, subalit giit nila na dapat munang ma-assess ang kahandaan ng institusyon bago ganap na ipatupad ang mga reforma. Zay, bukod pa sa mga natalakay na panukalang batas, itinalakay din ng komite ang pagdaragdag pa ng TESDA Training Center sa ilang bahagi sa bansa. Mula dito sa Kamara, na una sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, alauna sa balita ng Congress TV.